Mga kabayan, dahil sa kaliwat kanang kontrobersiya at batikos dito sa Commission on Election o COMELEC na may kaugnayan sa kanilang ginagawang pag-disqualify sa mga nanalong kandidato nitong nakaraang eleksyon at pagpapaupo naman sa mga natalong kandidato. Binuweltahan ng ilang grupo ang ahensya at kinalampag ang mga komisyoner nito, maging ang chairman na si Erwin George Garcia. Ayon kay Attorney Harold Respicio, hindi sila mananahimik at magsasampa sila ng kaso sa mga COMELEC komisyoner dahil sa ginawa nitong tila pang-aabuso sa kapangyarihan at lantarang pamumulitika, maging sa isyu na may kinalaman sa talamak na korupsyon. Sa katatapos lang na press conference na nawagan sa Respicio ng Electoral Revolution kaugnay sa maanumalyang 2025 midterm election. Hindi po kami titigil hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon. Hindi po namin kayo bibitawan. Magsasampo po kami ng mga criminal case laban sa ating mga komisyoner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampa rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalokohan dito sa nangyaring eleksyon 2025. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kaming bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Greco Bilgeca. At kung hindi natin magawa sa mamagitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko po ulit ang tanong, hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Makakasama niyo po kami hanggang sa huli. Matatandaan na isa ang Duterte Youth Party List ang kinansilan ng COMELEC ang kanilang registration dahil aniya sa mga naging paglabag nito at mga kinakaharap na kaso. Maliban dyan, isa rin sa mga dineklarang void ng COMELEC 2nd Division ang Certificate of Candidacy ni Joey Chua Uy dahil aniya sa pagsisinungaling nito sa kanyang personal identity. Dahil dito, sa halip na si Uy ang ideklarang panalo at makakaupo sa pwesto, si Congressman Benny Abante ang ipinalit sa kanya, bagay na naging dahilan para lalong magalit sa COMELEC ang taong bayan, partikular ang mga DDS supporters. Maaaring siya ay naging Filipino citizen pero hindi po natural born, kung hindi naturalized lang. Sa ating pong saligang batas sa Article 6, Section 2 ng Konstitusyon, ang sinasabi po, the following are the qualifications of the members of the House of Representatives. Number 1, must be a natural born Filipino citizen. So maliwanag na maliwanag po yan. Mas inuna po yung mismong pagpa-file ng petition to cancel candidacy and therefore as a necessary consequence niyan o bilang kasunod na aksyon ay yun naman pagpa-file ng tinatawag na criminal case for misrepresentation and perjury. Samantala, nagiging trending sa mundo ng social media at nagiging mainit ang issue sa pagitan ni Senator Amy Marcos at ang bagong itinalagang spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay may kaugnayan naman sa naging komento ni Senator Amy sa bilyon-bilyong pisong budget para sana sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Ayon kay Amy Marcos, ikinagulat niya na ang budget pala ay para lang sa mga kalsada at hindi sa buong tulay. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab, may 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo ng bonggang-bongga yung tulay. Sa kabila ng naging komento at pag-question ni Marcos sa napakalaking budget para sa San Juanico Bridge, agad naman ay pinagtanggol ni Abante ang kanyang amo na si Speaker Martin Romualdez Jr. kaugnay sa nasabing issue. Kung matatandaan, nauna nang naging mortal na magkaaway ang magpinsan na si Senator Amy Marcos at Martin Romualdez dahil sa mga pagmaniobra ng Kamara sa pamunuan at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siguro, si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, marami nga bang nilabag at pinapaboran itong si COMELEC Chairman Garcia, partikular ang mga politiko na malapit sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM at paglaglag naman sa mga kaalyado ng mga Duterte.
Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sinagot ni Senador Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang senadora sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Ngunit sa press briefing ng Kamara noong Miyerkules, dinipensahan naman ng spokesperson nito si late 1st District Representative at House Speaker Martin Romualdez. Ani Abante, may mga budget naman na inilaan para sa San Juanico Bridge simula pa noong 2018 bago pa maitalaga na House Speaker si Romualdez. Siguro si Senator Amy, since she is very much concerned, talangan din natin tanongin ano naging ambag niya bilang senador na kasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa dun sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Tugon naman ni Senador Amy Marcos matapos ang ilang pag-usisa sa kondisyon ng naturang tulay, DEDMA o walang pakialam ang Department of Public Works and Highways at ang House Speaker. Sinabi pa ng senadora na siya pa mismo ang nagtanong kung saan nilaan ang 4.7 billion pesos na pondo mula sa General Appropriations Act para sa iba't ibang proyekto sa Maharlika Highway. Sentimiento pa nito na ang San Juanico Bridge ay binuo ng kanyang ama na simbolismo ng katatagan at pagtutulay ng kalinga ng pamahalaan papunta sa mga mamamayan. Ngunit ngayon anyang pinagdududahan ng tibay at serbisyo ng tulay ay si Senador Amy pa rin ang hinahanapan ng solusyon. Buwelta pa ng mambabata sa House spokesperson bakit siya bilang senador ang hinahanapan ng aksyon at hindi tanungin ng amo nito na doon nakatira na tumutukoy kay Romualdez. Dagdag pa ng presidential sister, sana siya na lang ang nagpresidente kung lahat sila ay sa senadora nakatingin. Wala pang tugon ang panig ng DPWH at House Speaker kaugnay nito. Pinawalang bisa ng COMELEC 2nd Division ang pagkapanalo ni Joey Chua Uy bilang kongresista na ika-6 na distrito ng Maynila. Ito ay matapos i-void ng COMELEC ang kanyang Certificate of Candidacy dahil sa issue ng citizenship. Idineklarang void ng 2nd Division ng Commission on Elections ang Certificate of Candidacy ni Joey Chua Uy, ang ipinroklamang panalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila. Base sa desisyon, lumalabas kasing nagsinungaling si Uy sa kanyang COC na siya ay isang natural-born Filipino. Kaya bukod sa posibleng kaso ng material representation at perjury, hindi rin makakaupo si Uy bilang kongresista. Sa desisyon ng 2nd Division, ang magiging elected Manila 6th District Representative ay ang kalaban niya na si Bienvenido o Benny Abante Jr., na kasalukuyang kongresista sa distrito. Pero hindi pa naman anya pinal ito. Giit ng COMELEC, pwede pang umapela si Uy dahil wala pa sa NBank ang desisyon. Kahit pa rin lumalabas sa 2nd Division na walang bisa ang proklamasyon kay Uy, hanggat hindi ito sinasang-ayunan ng NBank, si Uy pa rin ang posibleng umupo sa pwesto. Meron namang naproklama na after the election at mukha pong yung respondent ang naproklama sa ganon. At siyempre nga kahit na annulled yung kanyang proklamasyon, kung hindi pa final and executory yung desisyon, ay maaari pong may effect pa yung proklamasyon hanggat walang finality yung desisyon na binabaliwala, yung naturang proklamasyon. Nagpasalamat naman si Abante sa naging desisyon ng COMELEC 2nd Division. Giit niya, hindi ito pansariling panalo lang, kundi pagkapanalo ng konstitusyon o batas. Samantala, kasabay naman ng desisyon kay Uy, naglabas din kahapon ng desisyon ang 2nd Division hinggil naman sa Duterte Youth Party List na kinakansela ang registration ng grupo. Paliwanag ng COMELEC, hindi kasi sumunod sa requirements para sa accreditation ang Duterte Youth kaya lalabas na null and void ang kanilang pagkakaregister. Sa 3 commissioner na humawak ng kaso sa dibisyon, 2 ang bumoto na makansela at 1 naman ang hindi. Giit ni Garcia, hindi rin pinal ang desisyon. Maaari pang umapela o magsumite ng motion for reconsideration ang Duterte Youth dahil wala pa namang desisyon ang NBank. Kung sakali man na sila mag-a-avail ng motion for reconsideration para mapag-aralan ng Commission and Bank. Pero gusto ko lang pong liwanagin, ang lahat po na nagpa-file ng petition for accreditation sa COMELEC ay nagpa-publish po talaga, nire-require. Ang kauna-unahan po ang order na matatanggap ng isang petitioner na gusto magpa-accredit sa COMELEC ay order to publish
yung mismong petition at saka yung order na in-issue ng COMELEC. In fact, sa mismong araw ng hearing, ang kauna-unahang tinatanong ng presiding commissioner o ng chairman ay kung nakapag-publish pa yung mismong party list, sapagkat kung walang publication, wala pong jurisdiction ng COMELEC. Hindi po magtutuloy ang hearing at hindi rin po entertainin yung petition. Therefore, what vests the COMELEC jurisdiction is not only the filing of the petition, not only the payment of the filing fee, but likewise the publication. Come and get me. Ready pala sila sa akin, ba't hindi nila ako makuha? Okay. At nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-mali ang intelligence. Ano ba yan? Yan ang dapat imbestigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagastusan ng confidential funds, sayang talaga ang pera ng kaban ng bayan. Dahil wala po talagang katotohanan yung sinasabi nila. Ako po'y nagpunta lang sa Germany para mag-administer ng oath doon sa mga bagong miyembro ng Hakbang ng Maisog. At si Jovi naman nakarating na dito sa Dahig. Alam naman niya na iisa lang ang visa para doon sa buong Shenzhen area. No? At wala naman talaga mga border patrols dyan. So bilang isang asylum seeker, ang aking pagkakaintindi, wag lang ako lalabas ng Shenzhen at hindi naman ako makakalabas ng Shenzhen kasi nga po ang passport ko ay nasa Dutch authorities. No? Pero ang asylum proceedings po ay talaga naman pong confidential at tanging ako lang at ang Dutch government ang nakakaalam ng status at sinasabi ko po sa inyo bilang isang abogado na ang process ko po ay still ongoing. Hindi po yan na-deny, hindi pa na-approve, yan po ay pending and meanwhile na pending yan, meron akong tinatawag na right to non-refuma at kasama na po yan yung karapatan ko na hindi mapabalik dun sa bansang aking inalisan. Attorney, kamustahin ko lang po kayo and your family. Kayo po ba ay may constant or regular na pag-uusap or kasama nyo po ba dyan sa inyo? Well, yan po ang pinakamasakit, no? Kaya nga po hindi ko mapapatawad itong gobyerno ni Marcos Jr. sa kanilang pagigipit sa akin. Nawalay po talaga ako sa aking pamilya nung ako'y request ni VP Sara na sumunod nga dito sa Dahig. No? Pero ganun pa man, inaasahan namin na at some point in the near future, kami po ay makakapagsama-sama na muli. Sana lang, Claire, sabihin mo sa amo mo, kung susugpuin nyo yung sugal, sugpuin nyo lahat. Kasi alam mo, ang nangyayari po sa bansang Pilipinas, wala tayong pinatutukuyan kung sino. Minsan, binabakbakan lang yung sugal dahil karibal nung kabilang sugal. Yung isang gambling lord dito, papatira yung ganitong gambling lord. Yung isang drug lord, patitira yung drug lord na yon. So akala mo, ang gobyerno ay para sa taong bayan. Yung pala, pinapatay lang ang kompetisyon. Huwag ganon. Huwag ipokrito. Pakisabi sa amo mo, sana kung magpapatigil ng bisyo, ipatigil niya lahat ng bisyo. Ito po ba ay yung negatibong epekto ng online na sugal ay nakarating na sa Pangulong Marcos at ano po yung maaaring gawin ng ating gobyerno tungkol dito para po maiwasan yung mas malala pang negatibong epekto nito? Ayan, dalawa ang tanong kay Claire. Una, itong bisyo na ito nakarating na ba sa Pangulo? At anong solusyon ng Pangulo dito sa bisyo na ito? Claire, sagot. Opo, nakakalungkot po dahil... Nalungkot ka na naman. Si Claire, halos lahat ng sagot niya nakakalungkot, no? Opo, nakakalungkot po. Hindi kaya, Claire, mamatay ka ng maaga? Kasi masyado ka ng malungkot. Entrada talaga to ni Claire. Hindi ko alam kung ito'y sinasadya niya, nagpapaawa siya, pabiktim siya, o talagang bukang bibig lang niya. Pero kung tototohanin ko to, si Claire, hindi si Claire, yung tototohanin niya yung kanyang sinasabing nalulungkot siya, mamamatay ka ng maaga, Claire. Baka 10 years ka na lang, 5 years. Kasi araw-araw ka malungkot. Iingatan niyo po yan. Ang malungkot, mas malala pa yan sa pagkain ng crispy pata, araw-araw. Ang stress, mas masama pa yan sa pagkain ng lechon araw-araw. Talagang kaya nga sabi ko,
Sinasabihan ko yung daddy ko, mag-relax ka na lang, huwag ka na nakikipag-away. Oo, kasi ang stress talaga, delikado yan, lalo sa may mga edad. So huwag ka laging nalulungkot, Claire. Ay, ano yan eh, tingnan nyo, may kaibigan kayong stress, meron kayong kamag-anak na stress, biglang papasok sa depression, unang epekto, mangangayayat. Bukod doon sa mga adik bukod doon, yung nadidepress, yung malungkot, mangangayayat. Pero sa tingin ko sa iyo, Claire, hindi ka nalulungkot, parang parang marami kang kinikita. Tumataba ka tumataba. Hindi ganyan ang senyales ng nalulungkot, Claire. Yan ang senyales ng namamayagpag, ng kumikita ng malaki, ng team payaman. Yan, ganyan, ha? Dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak. Naku, patindi. Maraming kababayan natin ay nagugumon. Anong term niya? Nalululong. Siguro yun na lang. No? Ayaw niyang gamitin yung nalululong kasi baka tamaan yung mga bossing niya. Nalululong. At kung gagamitin ng kanilang utak, parang sinasabi dito ni Claire, yung may mga bisyo, hindi nyo ginagamit ang utak nyo. I agree. I agree naman. Siguro dito lang tayo magkakasundo, Claire. Hindi lang sa sugal. Ha? Lahat ng klase ng bisyo. Lalong-lalo na yung nagko-cocaine. Nakaw! Ay, sangayon ba kayo sa akin? Kayo mga mananood, tatanungin ko kayo. Sagutin nyo ako dyan. Yung mga nagko-cocaine, gumagamit ba ng utak yan? Nag-iisip ba yan? Yun ang punto niya eh. Hindi lang sugal. Hindi po natin dinidiin dito yung may mga bisyo. Dapat natin silang tulungan. Ang problema doon sa may mga bisyo na in denial, ayaw magpatulong, talagang nagiging problema at salot ng bayan. Meron akong 2 kaibigan. 2 sila gumagamit. Yung isa, ako po kahit kaibigan ko kasi nasa banda tayo, marami gumagamit. Ako po, kahit once, I'll guarantee you any kind, any form ng droga hindi ako gumamit. Sinasabi ko lang kasi baka sabi, ba't ang dami mong kilalang gumagamit? Hindi po kasi sa industry po, maano yan. Pagka hindi ka marunong magpigil. At gaya ng sabi ni Claire, pag di ka nag-iisip, ako talaga lagi ko nasa isip kasi ako hindi ko sinasabing masunurin ako, pero I always want to please my father. At lagi niyang paalala sa amin yan, huwag kayong magdodroga. Hindi lang yung aking father, pati yung aking mother. Pleaser ako ng magulang. No? Kaya minsan pasaway din. Pero tumatak sa isip ko yan. Kaya ako never, pag nakakita ako ng droga, lumalayo na ako agad. Well, anyway, balikan natin. 2 kaibigan ko. Yung isa, inadmit yung pagkakamali. Pero, ang totoo nun, natakot kay Duterte. Gumamit siya, nagpakalayo-layo siya, nagpunta siya ng probinsya. Alam mo, sinasabi niya sa akin ngayon? Coach, Sir pa tawag sa akin nun eh. Sir, maraming salamat kay Duterte. Nang dahil kay Duterte, nabago buhay ko. Ngayon, mataba na naman. Dati nangayayat yun. Sayang, pogi yun eh. Pogi. Bahista, keyboardista. Pogi. Nangayayat, ang pangit. Ngayon, balik na naman, pogi na naman ulit. Malaki talaga. Yung talagang gustong magbago, malaki pasalamat niya kay Duterte. I can attest to that. Kasi yung may mga kaibigan kaming umalis ng probinsya, talagang nagtago. Pagbalik, maayos na. Pero meron ako to isang kaibigan. Makwento ko lang, ha? Etong kaibigan kong ito, pag sinasabihan ng tropa, Tol, mag-inom ka na lang. Pero wag na yan. Bitawan mo na yan. Siyang pinakamatanda sa tropa. Ito problema sa taong hindi teachable.
Isa pa yan, iwas ako sa taong kala mo laging tama. Pag ako hindi ko na kinausap yung tao, humihiwalay ako. Kasi tingin niya sa sarili niya laging tama. And time will come, yung kanyang pagiging ma-pride, hahabulin siya niyan. Pag sinasabihan siya, tigil mo na yan. Ano sinasabi? Mas matanda ako sa inyo. Huwag niyo akong pagsabihan. Alam ko gagawin ko. Kahit bukas, kaya ko itigil to. Nag-e-enjoy lang. Alam niyo kung asa na siya ngayon? Hindi ko alam. Kung nasa langit o nasa impyerno. Patay na eh. Overdose. Pag hindi ina-admit yung kasalanan ng droga, tingnan mo. Kaya sa mga kababayan natin gumagamit, ingat po, hindi ko po kayo dinidiin dito. Ito'y paalala lang sa inyo. Huwag kayong magalit kay Tatay Digong pag tinatawag kayong bangag. Pag tinawag kayo ni Tatay Digong ng bangag, ang dapat ninyong gawin, tanungin nyo sarili nyo, totoo ba o hindi? Pag totoo, parehab ka na. Correct yourself. Pero pag nagpaka-pride ka, magagaya ko doon sa kaibigan ko. Only time will tell kung kailan ka ma-overdose. But definitely, it will surely come, ma-overdose at ma-overdose ka. Kung hindi ka magbabago, unahan lang yan. Mauna ka magbago o maunahan ka ni kamatayan. Kaya, tama ka dyan, Claire. Yung mga nagbibisyo, hindi lang utak. Ay, hindi lang sugal. Parehas yan. Kasi kakainin ng utak mo yan eh. Droga, kakainin utak mo. Sisirain ng pamilya mo. Ganun din ang sugal. Parehas lang ang epekto niyan. Until gagawa ka na ng krimen dahil doon sa bisyo mo. Kunwari, politiko, nagdodroga. Magiging power tripper yun. Pag nakatikim ng power yun, ayaw nang bumalik nun. Ayaw nang bumaba. Gusto niya lagi siya nasa power. Siya ang epekto niyan. Sugal naman, sisirain niya ng pamilya mo. Magnanakaw ka para masustentuhan mo yung sugal. So, delikado talaga yan.